Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, dahil ba sa 18 plus 14 plus 7 Marines? Nagbigay ng reaksyon si social media personality at health reform advocate Dr. Richard Mata kaugnay ng pinatinding seguridad sa Senado matapos ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa manoy security threat laban sa institusyon. Sa isang social media post, pabirong kwinestyon ni Mata ang dahilan ng heightened security. Dahil may heightened security sa Senado, wala naman si Senator Bato doon. Para ba di makapasok ang 18 plus 4 plus 7 Marines? Alangan naman ang artwork ng JSIS. Ang payag ay lumabas habang umiigting ang usapin tungkol sa mga grupo ng dating sundalo at Marines na naglabas ng mga alegasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Bukod sa Brave 18, nauna nang sinabi ni na retired Major General Romeo B. Poques at Attorney Levito Baligod na mayroon ding mga grupong Fearless 17 at Valiant 7 na maari ring lumantad at magbigay ng testimony sa mga susunod na pagdinig. Samantala, nagpatupad si Gatchalian ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senado sa Hunyo 10 at 11 matapos makatanggap ng impormasyon mula kay NBI Director Melvin Matibag tungkol sa umano'y banta sa seguridad. Sinabi rin ni DILG Secretary John B. Cremulya na mas hinihigpitan na ang seguridad sa Senado. Bagamat nilinaw ng mga opisyal na ang ilan sa impormasyong natatanggap ay nananatiling raw intelligence at patuloy pang binabalidate. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye ang NBI hinggil sa eksaktong katangian ng umano'y security threat. So, nakikita ko may mga pasabog na naman bukas. So mayroong 18 lumantad na. Mayroong 14 ilalantad. Kung kailan, di pala, mayroon pang 7. Kaya, yung paghihigpit, DILG nang nagsabi, hihigpitan namin ang seguridad. Bakit? Dahil sa report ng NBI na may seguridad, may security threat kuno ang Senado. Hindi naman nila dinidetalye anong klaseng security threat. Para bang, to me, tingin nila sa taong bayan, madaling lukuhin, madaling tontuhin na in the first place, hindi naman trabaho ng NBI yung intelligence gathering na ganyan. Ang trabaho nila is investigation. Dapat ang nagbibigay ng security assessment threat ang PNP, ang AFP, ang National Intelligence Coordinating Agency. Trabaho nila yan eh. Bakit NBI ang nangunguna? Kaya ako, duda ako niyan. Opinion ko lang ito, nakikita ko, nangangamba sila. Kung sila, alam nyo na, hindi ko na babanggitin. Yung mga members ng Maleta Gang, nangangamba sa kung ano namang pasabog ang mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta bukas. Yung Brave 18, kulang. Dapat mayroong backup. Dapat may follow-up sa labanan
meron yung principle ng reserve. Always maintain a strong reserve. At nakikita ko si Attorney Baligod, wais ang kanyang diskarte, hindi niya pinalabas lahat ang mga testigo. So kung tama yung sinasabi na may brave 18, may fearless 14, may valiant 7, one at a time. Kung ilalabas na nila ang fearless 14 bukas, grabe kung ano na naman ang pasabog. Kaya ito na, yung mga paghihigpit ng seguridad, baka ang tinatarget nila ay para hindi makapasok ang 18 plus 14. Yung 7, palagay ko wag mo na yun. Ito lang 14 ang or pwedeng mabaliktad. Pwedeng yung 7 muna bago yung 14. Layers of attacking forces. Ganyan yan eh. Sa pag-atake kasi may first wave of attack kung nag-atake ka. Second wave, third wave. Ganon din sa defense. May first layer of defense, second layer, third layer. Mga ganyan. Kaya wais itong si Attorney Baligod. Marami siyang reserve. Kaya abangan natin bukas, magdasal po tayo na sana ilalabas na ang backup reserve. At sana malampasan nila ang mga balakid na ilalagay dyan ng mga maletagang para pigilan ang pagsalita ng additional witnesses. So, kung nakayanan nila nung June 4, may madiskarte na Robin Padilla, tinulak lang niya si John B. Cremulya, wala na, nakapasok na. So ano, tulakan na naman ba sa ano? So, exciting kung anong mangyari bukas. Pagdasal po natin ang safety ng Brave 18, safety na Attorney Baligod, safety na Senator Marcoleta at saka yung ilalabas ng mga bagong testigo, 14 man yan or yung 7. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa ang gipatindog nga bag-o nga balay. Ug karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Uking nga taga Sitio Malipayon. So iya na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong ipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo nga nagtabang og sa aning asin. Unta nga magpadayon ni nga tabang aron daghan pa ang matabangan. Oo, so pila ka bulan kol nga gipatindog nimo ni nga balay bago pa naatupan? Isa ka bulan. Isa na ka bulan. Oo. So tungod kay wa kay palit og kuan yero. So walay iatop. So karon nga natabangan na ka bago pa gid naatupan. Oo.
So, Ayaw yun. salamat kayo, Kol. Daghan kaayo salamat.